Samantala, BP Sara ay pinaubaya sa Senado kung ano ang gagawin sa articles of impeachment laban sa kanya. Ang detalye ng balita mula kay Jason Rubrico. Ipinauubaya na ni Vice President Sara Duterte sa Senado kung ano ang dapat gawin hinggil sa impeachment complaint laban sa kanya. Yan ang naging pahayag ni VP Sara sa isang exclusive interview ng SMNI sa Kuala Lumpur, Malaysia. Matatanda ang 18 senador ang bumoto pabor sa remand o pagbabalik ng articles of impeachment sa Kamara habang 5 ang tumutol. Iwanan natin sa Senate ang desisyon kung ano ang gagawin nila sa articles of impeachment dahil sila yung nalatasan ng saligang batas natin na maging impeachment court. At sila lang din yung may discretion kung ano yung dapat gawin. Sa ngayon, pinag-uusapan na ng mga legal counsel ni VP Sara kung paano tutugon sa writ of summons mula sa Senado. Kalakip ng summons na natanggap ng Office of the Vice President ang kopya ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Ayon sa impeachment rule, may 10 araw ang Vice Presidente para magsumite ng kanyang sagot. Pag-usapan namin yan ng ating mga defense counsels at pinag-uusapan na nila ngayon kung paano nila gagawin yung pag-comply sa summons ng Senate. Nire-respeto naman ni VP Sara ang opinyon ng mga politiko, grupo at individual na nananawagan na siya ay agad ma-impeach sa pwesto. Lahat naman tayo may freedom of speech, no? At lahat ng opinion nire-respeto ko. Makikita natin yan na noong mayor ako na lahat ng kumukontra ay welcome pa rin sa Davao City at pinapabayaan pa rin namin na makapagsalita. Hindi ako yung tipong tao na pipigilan ko ang ibang tao sa pagsasabi kung ano yung nasa isip at nasa puso nila. So respetuhin natin kung ano yung opinion nila. Samantala, duda si Senator Amy Marcos sa tunay na pakay ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ayon sa senadora, kung tunay na accountability ang habol, hindi ito mararating sa pamamagitan lamang ng impeachment. Kasi ang parusa ng impeachment ay removal from office at saka yung tinatawag na disqualification, permanent disqualification. Parang nagdududa ako na kung talagang accountability, isang katutak ang kaso ni Inday Sara sa COA, sa DOJ, sa Korte Suprema. At doon ang tunay na accountability kung saan may multa, may kulong, kung ano-anong hatol. Samantalang kung pinipilit ang impeachment, minsan napapaisip ako na sino kaya ang makikinabang dito. Baka naman yung may ambisyon para sa 2028 dahil diskwalifikasyon at pagtanggal kay VP Sara ang habol. Naniniwala si Senadora Amy na ang mga individual na nais ma-impeach si VP Sara ay may pansariling interes para sa 2028 elections. Sigurado ako doon. At kinakailangan magpakatotoo na tayo. Kung ambisyoso kayo para sa 2028, nako, talaga naman. SKL, share ko lang, hindi mangyayari yan. May komento naman si Senator Robin Hood Padilla hinggil sa isang paring nagsabing hudas ang 18 senador na bumoto para ibalik sa Kamara ang articles of impeachment. Kanya-kanyang opinion niya, nire-respeto natin ng opinion, na lalong-lalo na kung galing sa pare, i-respetuhin natin. At ganun din sana, kung ano din naman yung sinasabi ng ibang naratibo, sana respetuhin din nila. Kasi alam mo, demokrasya tayo eh. Hindi po pwedeng yung nagsasalita lang, sila lang yung tama. Dapat pakinggan natin yung dalawang naratibo. Binigyang diin ni Padilla na ang naging pasya ng 18 senador ay hindi dahil sa personal na damdamin, kundi para sa bayan. Isa lang po ang nasisigurado namin sa inyo. Yung 18 na senador, judge po yan. Sila po ay hukom. Kami po ay hukom nung oras na yon. Kami po ay nagdesisyon, hindi dahil mahal namin si Inday o galit kami sa ibang tao. Kami po ay nagdesisyon dahil yun po ay para sa bayan. Hindi po yan para kanino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.